Ngayon po ay ika-4 na linggo ng Kwaresma at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas na tanso doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos, na parito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung papaanong itinaas ni Moises ang ahas na tanso sa ilang, gayon din naman, kailangan ding itataas ang anak ng tao. Ipinapahayag ng ating Panginoon sa mabuting balita ang katotohanan tungkol sa krus. Ang kanyang krus ay ang buod ng kanyang mga aral, ng kanyang mga ginagawa, at ng kanyang buong buhay. Sa kanyang pagtanggap at pagpasan sa kanyang krus, ipinahayag niya sa atin ang kanyang dakilang pag-ibig sa kanyang pagyakap at pagpakamatay sa krus. Ipinakita niya sa atin ang kanyang willingness na magdusa at maghirap para sa atin. At ang krus ay nagpapaintindi sa atin ng tatlong bagay. Una, sa krus, itinaas ang anak ng tao. At ito'y nagpapaalala sa atin sa piniling sambayanan ng Diyos sa aklat ng Bilang chapter 21 verses 4 to 9 na iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ng pagtaas ni Moises ng ahas na tanso sa ilang. Lifting up upon the cross ay tumutukoy sa kanyang pagpako sa cross. Lifted up into glory ay tumutukoy sa kanyang pag-akyat sa langit. Ang pagpako sa cross at muling pagkabuhay ay interrelated o magkaugnay. Kaya ang daan tungo kay Jesus ay ang daan ng cross. Ang cross ay ang daan tungo sa kaluwalhatian. There will be no crown if there is no cross. Wala pong muling pagkabuhay kung wala ang pagpako at pagpakamatay sa krus. At inaanyayahan tayo ni Jesus na makibahagi sa kanyang kaluwalhatian. Ngunit kailangan din nating makibahagi sa kanyang matinding paghihirap. Tinawag tayo na maging mananampalataya, kaya kailangan nating magtiwala, tanggapin at pasanin ang ating krus. Ikalawa, ang krus ay nagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. Kung gusto nating makilala ang Diyos, kung gusto nating ilarawan ang Diyos ay pag-ibig. Tayo ay kanyang nilikha. Tayo ay kanyang binigyang pagkakataon. Pagkatapos ng maraming pagkakataon, tayo ay iniligtas, pinagaling at pinatawad ng Diyos dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Iniibig tayo ng Diyos. At ayon po kay San Agustin, God loves us as if there is only one of us to love. At ayon sa mabuting balita, for God so loved the world that He gave us His only begotten Son. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak. At ang anak, si Jesus, ipinakita niya ang kanyang pagmamahal na walang pasubali nang ibinigay niya ang kanyang sariling buhay sa kamatayan sa krus. Gusto mo bang makita ang katibayan o patunay ng pag-ibig ng Diyos? Tingnan mo at titigan sa Jesus na nakapako sa krus. Ikatlo, ang krus ay nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Gusto ni Jesus
na ibahagi ang kanyang buhay sa atin. Inialay niya ang kanyang buhay sa krus upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At upang makamit natin ang buhay na walang hanggan, kailangan nating sumampalataya kay Jesus. Kailangan nating ibigay sa Kanya ang ating buong pagtitiwala at kailangan nating tanggapin ang ating krus. Nobody can go through life without Jesus. And nobody receives eternal life without the Lord. Kaya hinahamon tayo sa mabuting balita na tanggapin ang liwanag, mamuhay ayon sa katotohanan at sumampalataya kay Jesus. Mamuhay tayo sa liwanag ni Kristo at kamuhian natin ang madilim na buhay sa kasalanan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.